So, good morning. Sorry for being late. Okay mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa umagang ito ay ating kakapayamin si Joseph Delgado, isa sa founder ng Al-Kasamo P. Sa mga hindi pa nakakaalam kung anong ibig sabihin ng Al-Kasamo P, ito ay isang samahan o isang grupo na nagmamaneho ng mga sasakyan na may mga kapansanan. So, Joseph, ipahayag mo nga sa amin, para sa kaalaman din ng mga nanonood, kung ano ang naging nagtulak sa'yo para maging, anong advokasya mo para sa mga may kapansanan na nagmamaneho ng mga sasakyan. Yun po, at maraming salamat sa Sir Jerry Tabayag dahil inimbitahan po ako dito sa yung vlog, So, yun, yung advocacy ako po as a founding chairman po ng Alliance sa May Kapansanan na nagmamaneho ng sakit motor sa Pilipinas, Al-Kasamo P. Binuo ko po to since 2018, November 18, 2018. Ang intention ko kung bakit ko po to tinatag ay patungkol sa usapin ng accessibility law. At syempre, base sa aking mga personal na karanasan, para sa kaalaman po ng mga viewers, ang tatay ko po ay isang spinal cord injury. So lumaki po ako sa isang PWD institution. So habang ako po ay lumalaki at nagkamulat po ako dahil nakita ko po yung kahirapan ng mga persons with disabilities, yung ating mga PWDs na nahirapan sa transportasyon. So ito po yung ginawa kong paraan dahil sa hirap po ng transportasyon ngayon, nagbuo ako ng isang organization na kung saan sa mga persons with disability na capable to drive. As long as capable to drive, at isa rin po ako sa road safety advocator, at nagkaroon ako ng advokasya na i-organize ang grupo nito dahil ang ayaw natin ay una tanggalin ang discrimination sa mga taong walang kapansanan kasi maraming mga issue Sir Jamie, na sinasabi nila sa amin sa organization na bakit nakakapag-drive pa yan mga PWD, so ayaw natin na na-discriminate yung ating mga persons with disability. As long as may kakayahan, may capacity na mapagmaneho, ay welcome po sa aming grupo. At ang LTO naman, nandyan naman sila na gumagabay po sa aming samahan na base po sa LTO Memorandum Circular na naglabas ang LTO na ang mga persons with disability ay may kakayahan makapag-drive at binibigyan po ng karapatan na mabigyan ng lisensya base doon sa kanyang kapansanan. Okay, so nabanggit mo nga rin naman yung institution ng LTO, So anong papel ng LTO dito sa mga nagmamaneho na may mga kapansanan? Okay, so yun po. Ang isa po sa papel ng LTO ay to give information about sa mga road safety. Nandiyan naman tayo, kaya nga tinatag natin yung organization. At the same time, ayaw natin na madagdagan pa yung mga nagiging bilang ng taong may kapansanan. So sa ngayon, nasa 1.9 million na po ang mga taong may kapansanan at karamihan po dito ay mga physical disability. So ayaw namin na madagdag kayo o ating mga walang kapansanan, mga taong walang kapansanan, na madagdag kayo sa bilang ng sektor dito sa sektor na may kapansanan. So, yun po. So, tama nga naman si Joseph Delgado, mga kaibigan. So, ang kanyang advokasya ay hindi lang para sa mga may kapansanan, kundi yung mga wala rin kapansanan. Alam niyo ba kung bakit? May nabanggit niya kanina na nadadagdagan yung mga may mga kapansanan
dahil lang sa aksidente. So yung kanyang advokasya is kasama na dun yung road safety. So sa palagay mo, mga ilang population o ilang percentage na mga taong naaaksidente sa pagdadrive lang? Base po dun sa Philippine Statistic Authority, PSA, na data nila, ang na-aksidente po, karamihan po ay motorcycle, nasa 12,980 something yung ang bilang. Ano yan? Yearly yan. Okay. At sa World Health Organization, isa sa mga fatalities at disability ay more on road accident. No? So yan, ng advocacy ng aming samahan at kasama po ay to prevent disability and to prevent fatalities. Okay, salamat Joseph. Yung pangatlong tanong ko, wala bang exemption pagdating sa lisensya, pagdating sa mga may kapansanan? So yun po, base po sa rules and regulation ng LTO, general po yun. Wala pong discount pag-apply ng license. So susunod po tayo kung ano po yung panuntunan ng walang kapansanan, ay isa rin panuntunan sa mga tao may kapansanan na gustong mag-apply ng lisensya. At isa sa panuntunan na yun ay una, mabigyan ng student permit, pero based on requirements, at yun po ay tinitignan po ng LTO na kailangan po compliance ang isang person with disability na nag-apply ng lisensya. Una dito ay medical, fit to drive, at kasama naman po yan sa ating panuntunan sa organization at disability. At kami po ay meron po kami mga kapartner ng mga doktor na kung saan, mga private doctors namin, na kung saan ito ay nagiging kabahagi po ng aming advokasya na sila ay bigyan muna ng assessment, evaluation kung sila ba ay capable, right? And then, ayaw rin natin na discriminate yung ating mga person with disabilities kasi yung mga tao walang kapansanan, lalo na isa mga sarado ang utak sa mga tao may kapansanan na nagmamaneho ng sakyan o motor, tricycle, e-bike, e-trike, naiisip nila bakit pa kailangan pa mag-drive ng mga person with disabilities. So ayaw natin yan. Basta tayo sa organization ng kasampi, pantay-pantay lang tayo. Walang may kapansanan, walang pare-pares tayong tao at may karapatan po tayo gamitin ang kalsada base po sa ating batas, no? Yun po. Okay, mga kaibigan, so malinaw sa ating lahat, sa ating mga may kapansanan. Ang inyong lingkod is also may kapansanan. So ako ay isang polio victim din. Pero nagmamaneho ako ng sasakyan. So nagsimula ako sa motorcycle, actually dalawa yung motor ko na hindi ako exempted sa pagkuha ng license. Ngayon, mahawak na ako ng 4 wheels. So malinaw po, hindi porket na meron tayong batas, mga boss, iisipin na natin na exempted tayo. Malinaw po sa batas, under Republic Act 7277, Rule 7, Section 1, tayo ang may karapatan, bilang may kapansanan na gumawa ng paraan para makapag-transfer tayo to one place to another. So how can we do that? So gagawa tayo ng mga improvised na mga sasakyan na kaya natin gawin. Pero hindi yun ang magiging dahilan, mga boss, para i-stop natin o sabihin ng hindi, PWD ka, kaya exempted ka. No, there's no exemption kasi nasa batas yun. Ang batas lang na para sa atin ay gumawa tayo ng paraan para makapag-transport, no? Okay, yun ang dahilan. Pero sa pagkuha ng lisensya, pare-parehas yan, able body, PWD, pare-parehas tayo ng pinagdadaanan dyan. May training tayo, may ano tawag doon, Joseph, yung sa practical driving, so theoretical and actual. So yun, dadaanan natin lahat yun. Wala tayong 10% or 20% discount, no? So ibig sabihin dito, mga boss, taas ang noo natin. Kasi kung ano yung pinagdadaanan ng mga non-PWDs, yung mga nakakatayo, yung mga naglalakad, pinagdadaanan natin yan pare-parehas, wala exempted.